Just call me Marga. Dahil ang buo ko pong pangalan ay Margalicious. Kasi I am so delicious. Charot lang po yun. Tama na nga po ang lokohan. Simulan na natin ang chikahan tungkol sa akin. Malamang tungkol sa akin ang kwentong ito dahil ako ang sumulat. At sa kwentong ito, ako ang bida at ako ang pinakamaganda. Pero etyos lang yan, Popoetes Mean. Well, kaya po ako napasulat ay dahil gusto ko lang ichika to the world, to the universe rather, ang aking kwento ng pag-ibig. Isa po akong sales lady sa isang mall dito sa Quezon City. Pangalawang trabaho ko na po ito dahil kailangan kong rumakit pangtustos sa pag-aaral ko. Aaminin ko, madalas ay nakakapagod at nakakabore ang trabaho kong ito. Maghapong nakatayo, nag-aabang ng mabibentahan ng damit o sapatos depende sa ma-assign sa akin. Minsan, susupladuhan ka pa ng customer. Well, carry lang naman sa akin yon. Basta ako, ginagawa ko lang ang trabaho ko at kumikita ako ng pera. Ika ko nga, customers come and go. Pero may mga pagkakataon talaga na may mga customer na tatatak sa alaala mo. Teka Lian, okay pa ba makeup ko? Maganda pa ba ako? Di pa ba mukhang hulas? Bakla, kaka-open lang ng mall Paano ka magiging hulas? Naninigurado lang. Ikaw talaga? Sinungitan ka na nga ng tao, nagagawa mo pang magpa-cute? Kahit suplado, pogi eh. Sige, lapitan mo na yan. Ito na. Hi sir, ano po yun? Miss, may size 30 kayo nitong pantalon? Sabi ko sa inyo sir, kakailanganin niyo ako eh. Sige sir, kuha lang ako ng stock sa room ha. Sige, salamat. Baka gusto niyo na rin po bumili ng sinturon sir. Ito po, binibenta ng kasama ko. Ay, oo nga sir. Ito po matitibay po yung mga belt namin. Totoong leather po yan. Sige na nga. Bili na ako ng isa. Yun. Sige na Lian, bigyan mo na ng sinturon tong si sir at kukuha lang ako ng pantalon niya. Miss? Yes sir? Saan ba yung fitting room nyo rito? Susukatin ko sana at i-check kung bagay ba to sa akin. Ay, sige sir, samahan na kita. Tara po dito. Hala sir, wala pa po yatang bakante ngayon. Ganun ba? Ay, Marga, meron yan. May lumabas yatang isa. Sige, check ko na lang. Oo nga, may bakante ang fitting room. Buksan ko na nga. Uy, may tao pa rito! Naku po, sorry. Palak na lang po sir, sorry po. Ano ba, Marga? Ano nangyayari? Bakla ka? Sabi mo may bakante, may tao pala. Marga, sorry. At ang masama, nakita ko si sir na nakahubad. Hoy, ikaw, miss. Sir? Bakit mo binuksan ang pinto ng fitting room ko, ha? Bakit? Di bala kang silipan ako, no? Teka lang po, sir, ha? Hindi ko naman po sinasadya yun. At teka lang, bakit ho kasalanan ko? Nilock ko. Effective ang lock nyo kung ganun. Kung ganun, hindi ko na po kasalanan yun, aba? Marga. Lian, ano ginagawa mo dito? Doon ka naka-assign sa mga sinturon na. Naboboard ako eh. Wala namang customer. Wala pa akong kasama doon. Ikaw talaga? Pag nahuli tayo ng mga amo natin na nagchichismisan, mayayari tayo pareho. Tsaka nakita ko kanina yung HR ng mall na si Ma'am Dina naglilibot. Baka nag-i-inspect. Ay, ganun ba? Speaking of the devil, ayan na si Ma'am Dina. Papunta na sa atin. Ay, oo nga. Tsaka may kasama mukhang gwapo. Teka, parang pamilyar yung kasama ni Ma'am Dina. Saan ko nga ba nakita to? Marga, Lian, nandyan pala kayo. Good morning, ma'am. Total, nandito rin kayong dalawa. Papakilala ko na sa inyo yung bago niyong supervisor, ha? Si Arjo. Arjo, sina Marga at Dina, mga sales lady dito. Nice to meet you po, sir. Ako po si Lian. Nice to meet you, Lian. Uy, Marga! Parang nakatulala ka dyan. Ha? Hello, sir. Nice to meet you po. Nice to meet you. Ulit. Hindi ko in-expect na magkikita ulit tayo dito, Marga. Teka, magkakilala kayo? Kakamit lang namin kahapon. Napaka-memorable nga ng pagkakakilala namin eh. Di ba, Marga? Teka, paano kayo nagkakilala, sir? Ha, Marga? Tama na ang kwentuhan, ha? Bumalik na kayo sa kanya, ha? Sige po. Okay po. Teka lang, Marga. Po? Araw-araw na pala tayong magkikita mula ngayon. O siya, pagbutihin mo yung trabaho mo, ha? Oh my gulay, Popoy at Asmin, hindi ko inakala na ang lalaking nakasagutan ko sa fitting room ang siyang magiging bagong boss ko.
pakiramdam ko noon ay kasing liit lang ng fitting room ang mundong ginagalawan ko dahil si Sir Arjo pa ang naging boss ko kinabukasan. Oh well, mula noon ay para bang naging limitado ang galaw ko sa department store. Kung kaya lang ako iniiwasan ko siya. O kung kaya ko lang, iniiwasan ko talaga siya. Pero dahil nga siya ang boss ko, ay mas madalas na magkita kami. Marga, O, Lian. hindi ka pa ba uuwi? Tara na, magagabi na Sige na, mauna ka na. May gagawin pa ako eh. Ano? Sabi ng bisor natin, may mga damit daw na kulang sa mga clothes rack. Hanapin ko raw baka kung saan nalagay ng mga customer kanina tsaka ayusin. Ah, ganun ba? O siya, una na ako baka gabi pa ako masyado sa daan Sige, ingat ka ha. Ay, nasa na ba yung ibang damit? Kanina pa ako hanap ng hanap, hindi ko makita. Ay, teka. Baka naiwan sa fitting room. Check ko nga. Sabi ko na nga ba, nandito yung ibang damit eh. Ay, naku. Baka burara ng mga ibang customer talaga. Oh! Marga? Ay, sir. Nandito pa po pala kayo. Oo naman. Bakit gulat na gulat ka na nandito pa ako? Madalas kaya ako gabihin dito. Ay, ganun po ba? Ikaw ang dapat kong tanungin kung bakit nandito ka pa. Di ba madalas kang umuwi ng nasa oras? Inutusan niyo po kaya ako na magstay para ayusin yung mga nakakalat na damit. Oo nga pala. Sige po, sir. Ililigpit ko lang po itong nakuha ko. Teka. Gusto mong tulungan na kita? Kayo po. Sige. Akin na yung ibang mga damit. Ito po, sir. Teka. Bagong gupit ka ba? Ha? Opo, sir. Bagay sa'yo. Salamat po. Marga, sandali. Sir? Napapansin ko lang na parang iwas na iwas ka sa akin. Sa tuwing magkakasalubong tayo, nag-iiba ka ng daan o kaya pag nakakasalubong kita sa back office parang nagpapanggap ka na may ka-text ka sa cellphone. Tapos ngayon, hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Sabihin mo nga, may problema ba sa akin? Po? Problema? Wala naman po. Sir, ano lang po, baka hindi ko lang po talaga kayo napapansin o busy lang po kaya ganon. Pero binabati ko naman po kayo Baka po pag nagkakasalubong tayo ay aligaga po ako sa mga dami ng customers. Alam nyo na. Sige po, sa susunod magiging aware po ako. Baka po kasi isipin nyo bastos ako. Sige sir, ililigpit ko na po to. Marga, may sasabihin ako sa'yo pero huwag ka sanang ma-offend. Ano po yun? Mas maganda ka pala sa malapitan. Ganun po ba? Hindi naman po masyado. Sige po sir, ayusin ko na po to Anong oras na po kasi At gusto kita. Po? Marga, alam kong narinig mo ako. Gusto kita. Ganun po ba? At kahit ano pang sabihin mo, alam kong iniiwasan mo ako. Po? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Sir, Alam mo, wala ng mga tao dito. Tawagin mo na lang akong Arjo. po? So, bakit ka nga naiilang? Nangiilang? Hindi po. Marga, hindi ka marunong magsinungaling. Kita sa kilis mong pagkailang mo sa akin. Sir, hindi nga po sabi Bakit ka ba naiilang? Dahil ba gusto mo rin ako? Ha? Hindi Ibig kong sabihin, hindi po sir. Arjo na nga lang. Hindi. Ako naiilang. Arjo, ano na lang, ano kasi. Nauutal ka. Tama ba ako? Gusto mo ako? Sir, hindi po. Talaga ba? Bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo? Marga, Hindi nga po sabi, sir. O, ayan po, nakatingin na ako sa inyo. Ayan po mata sa mata. pero iba ang sinasabi ng bibig mo sa pinapakita ng mata mo. Alam mo ba yung sinasabi ng mga mata mo, ha? Para bang sinasabi niya na gusto mo ako. Sir, Marga, huwag ka nang magkaila. Binubungin ka na ng mga mata mo. sir, hindi ko po alam yung mga kalokohang sinasabi niyo. Aalis na lang po ako. Arjo! Arjo, anong ginagawa mo? Pinabawi ko na ang sinasabi ko, Marga. Tawagan mo akong sir. At susunod ka sa lahat ng gusto ko. Sir, At ayun na nga po, Popoy at Asmin. Isa din sa dahilan kung bakit ko noon iniiwasan si Sir Arjo ay may
ay may parang kakaiba akong nararamdaman sa kanya na hindi ko may paliwanag sa sarili ko. At nung naiwan na nga kaming dalawa ng gabing yun sa department store, ay doon ko nakumpirma ang nararamdaman ko. Gusto ko si Sir Arjo. At nang gabing yun ay hinayaan kong angkinin niya ako. Hindi na ako nanlaban pa, Popoy at Tasmin, dahil gusto ko rin naman yon. Gusto ko rin naman siya. Bakit pa ako aarte, hindi ba? Wala kaming pake kahit nasa fitting room lang namin ginawa yon. Ang importante ay masaya ako at alam kong naging masaya rin si Sir Arjo. Mula noon ay nagkaroon na kami ng pagkakaunawaan ni Sir Arjo sa pangangailangan namin sa isa't isa. At naulit pa nga ang mga ganap namin ni Sir sa mga tagong lugar ng mall. Pero syempre, nag-iingat kami. Marga? Bakit, Lian? Pakuha naman daw nitong gantong sapatos si Sir sa stockroom, size 9. Sige, ako nang kukuha. Salamat. Carrie Bells, siya, punta na akong stockroom, ha? Teka, nasa na ba yung size 9 nito? Size 6, size 7, size 8. Hala, nasan yung 9? Alam ko kahapon meron pa nun eh. Ayun! Nasa bandang taas pala. Papatulong na nga lang ako sa lalaki. Nasaan na ba si Mario? Mario! Mario! Hala, wala palang tao dito sa stockroom. Ako na nga lang kukuha ng sapatos. Nasaan na ba yung hagdan? Ay, Diyos ko! Shh, ako to. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako niyayakap at hinahalikan? Paano kung may makahuli sa atin dito? Yun nga masarap dun eh. Pwede tayong mahuli. Arjo naman! Mga gamit nga dito sa stockroom nananakaw minsan eh. Ako na sandali pa kaya. Tsaka, saglit lang naman eh. Please. Pero... Huwag kang maingay masyado. Makarinig sa atin. Sorry. Huwag kang maingay masyado. Baka may makarinig sa atin yan. Kinagat mo yung labi ko eh. Nanggigigil ako eh. Marga! Hala, si Lian. Hindi ko na makalimutan. Sir Arjo, magbihis ka na at umalis agad bago pa tayo makita ni Lian dito. Oo, ito na. Malapit na. Marga? Ano, tapos ka na ba? Sige, kita na lang tayo mamaya. Alis na ako. Marga, nandyan ka ba? Oo, Lian, nandito ako. Tagal mo naman eh. Naiinip na yung customer sa labas. Nasaan ba yung sapatos? Ay, sorry. Ito na. Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Ha? Wala. Medyo nahirapan lang akong maghanap. Tara na nga. Okay. Nasaan na ba yun si Sir Arjo? Bakit niya kaya ako pinapapunta dito sa sinihan? Ayun, kumakaway siya. Mapuntahan na nga. Sir! Buti nakita ko na kayo. Sa wakas, dito ka na rin. Teka, ano bang ginagawa natin dito? Ba't gusto mong magkita tayo sa sinihan? Buti na lang kilala natin yung nagbabantay at nakalibre tayo. Oo nga eh. Pero teka, at parang dulong-dulo naman yung upuan natin. Ang layo naman sa screen. Lipat na lang tayo sa gitna para mas maganda. Marga, ano ba? Umupo ka na lang dito, pwede ba? Okay. Oh, ano gagawin? Nabitin ako kanina sa ginawa natin sa stockroom eh. At ngayon, gusto ko namang kagitin ang labi mo. Pero teka, sandali. Bakit? Wala bang makakakita sa atin dito? Huwag kang mag-alala. Kaya nga dito tayo sa dulo ng sinihan nakapwesto eh. Para hindi tayo mapansin ng ibang manonood. Kasi kanina pa ako sabik na sabik sa'yo eh. Ako rin. Kanina pa. Pero teka, paano to? Ang hirap kaya dito. Relax ka lang. Sumandal ka lang at i-adjust mo lang yung skirt mo. Akong bahala sa'yo. Popoy at Tasmin, ewan ko lang sa iba, pero para kay Arjo ay mas thrilling daw ang sex kung may posibilidad na may makakita o makahuli sa inyo. Kumbaga, may konting challenge, may excitement. Kaya nga madalas, kahit alam naming maraming tao sa mall, ay nagagawa pa rin naming sumaglit at magsingit ng quickie sa gitna ng trabaho namin. Noong una ay kabado ako, Popoy at Tasmin, lalo na nga nung muntik na kaming mahuli ni Sir Arjo sa akto. Pero habang tumatagal ay nasasanay na ako. Ginusto ko naman ito. Bakit? Matatakot pa ako, hindi ba? Popoy at Tasmin, nagpatuloy nga ang ganong klase ng samahan namin ni Arjo. No strings attached at bawal ma-fall sa isa't isa. Dahil ayon nga sa matandang kasabihan ng ating mga ninuno,
na ang unang ma-in love ay siyang talo. Pero, Popoy at Jasmine, ang hindi po biro dito ay para bang may nararamdaman na ako kay Sir Arjo na kung ano. Higit pa sa pangangailangan ng katawan o ng kung ano paman. Pero bawal ko itong maramdaman dahil ayun ang unspoken rule sa ganitong klase ng relasyon. At ako, hindi ako basta-basta nagpapatalo, lalo na nga sa pag-ibig. Uy, Marga, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Patingin nga. Hala ka, Marga. Ang init mo. Ano, may sakit ka ba? Hindi kaya ko to. Wala rin to. Marga, inaapoy ka na ng lagnat. Ba't ka pa kasi pumasok? Alam mo na, kung a-absent ako, wala akong kikitain ngayong araw. Ayun talagang inisip mo, no? Hindi mo ba naisip na mas malaki ang gastos mo kapag na-hospital ka pa? Alam mo, magpahinga ka na lang kaya. Marga, Lian, ano pang ginagawa niyo dyan? Kayo na lang ang wala sa pwesto. Eh sir, kasi putong si Marga nilalagnat pero pumasok pa po. Kaya eto, nanghihina. Ha? Ano? Ayos lang po ako, Sir Arjo. Ito na po, tatayo na po. Uy! Marga, ayos ka lang ba talaga? Sir, ang mabuti pa po, pauwi na lang natin si Marga para makapagpahinga siya. Oo, Lian, tama ka nga. Kaya lang sir, sa kalagayan ni Marga, baka hindi niya kayaning uwing mag-isa. Sige na, ako nang bahala kay Marga at pumunta ka na sa pwesto mo, Lian. Ha? Hindi na po, sir. Ako na lang po, nakakahiya po. Sige na, Marga. Huwag ka nang tumanggi. Tao kita, kaya responsibilidad ko ang safety mo. Ihahatid na kita sa bahay mo. Arjo? Oh, Marga. Gising ka na pala. Nga pala, pinagluto kita ng noodles. Kainin mo na habang mainit-init pa. Tapos, binilhan na rin kita ng gamot. Inumin mo na pagkatapos mo kumain, okay? Bakit nandito ka pa? Nakala ko umalis ka na pagkahatid mo sa akin eh. Paano naman kita may iwan? Ang taas-taas ng lagnat mo. Tapos wala pang mag-aalaga sa'yo dito. Kaya nagstay na ako. Sige na, kumain ka na. Salamat. Yan. Oh, kamusta na ba yung pakiramdam mo? Medyo maayos-ayos na. Salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Teka, ibig sabihin hindi ka rin pumasok ngayon sa mall? Hindi ka ba papagalitan ng boss mo? Sinabi ko na lang na may emergency. Tsaka, hayaan mo na. Bukas ko na lang haharapin ang galit niya. Ang mahalaga, maayos ka na. Arjo, Bakit? bakit mo to ginagawa? Hindi naman sa galit ako o ano, pero bakit mo pinipiling alagaan ako kaysa sa magtrabaho? Sabi ko nga sa'yo kanina, dahil tao kita. At dapat siguraduhin ko na maayos ka. Ganun lang ba talaga? Para na mga hirap paniwalaan. Kasi masyado tong ginagawa mo kaysa sa turingan ng boss at tauhan niya eh. Okay, sige. Siguro, dahil may pinagsamahan naman tayo nang higit pa sa pagiging magkatrabaho. Yung pinagsamahan ba natin sa kama yung tinutukoy mo? Yun na nga. Pwede bang magtanong ulit? Sige lang. Kontento ka na ba sa pagiging ganun natin? Kontento ka na ba na hanggang pagpapainit lang ng katawan yung hanap natin sa isa't isa? Teka, bakit mo naman natanong yan? Wala naman. Naisip ko kasi ang sarap siguro pag magiging boyfriend talaga kita. Ganun ba? Paano mo naman nasabi? Ayun oh, naalagaan mo ko ngayong may sakit ako. Aaminin ko, kinilig ako sa ginawa mong to. Ganun ba? Oo, ngayon nga hindi pa tayo magjowa kung makaalaga ka sa akin, sagad. Paano pa kaya pag mag-boyfriend-girlfriend na tayo? So, yan ba yung gusto mo? Yung maging mag-boyfriend-girlfriend tayo? Kung ako yung papapiliin, bakit hindi, di ba? Pero ikaw, depende pa rin sa'yo. Hindi ko alam, Marka. Hindi ko pa kasi alam kung paano ako aakto sa isang relasyon. First time ko eh. Ano? Eh, hindi ka pa nagkakaroon ng girlfriend? Maniwala ako. Well, nagkaroon na ng mga fling-fling. May mga girlfriend ko, no? Pero hindi naman seryoso. Pero ang totoo, hindi ko pa nasusubukang pumasok sa isang committed na relationship. Pareho pala tayo eh. Pareho. Ako din naman, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Hindi ko naman masabi na first boyfriend kita kasi hindi naman kita pinapangalanan kung ano bang meron tayo ngayon, di ba? Siguro ikaw yung nakauna sa akin, pero hindi ko yung nakauna sa puso ko. So gusto mo bang maging official na tayo na boyfriend mo na ako at girlfriend na kita? Okay lang, kung game ka naman. Ayos lang sa akin. Ikaw ba, game ka? Game! So, tayo na. Tayo na talaga. Oo, sige, tayo na. Popoy at Jasmine, doon na nga nagsimula ang totoong relasyon namin ni Arjo. Hindi na lang katawan namin ang kasama, kundi pati na rin ang mga puso at emosyon namin. At doon ko na-realize na wala palang talo
pagdating sa pag-ibig. Pag nagmamahal ka at kung handa kang sumugal, ay mananalo ka. At iyon nga ang ginawa namin ni Arjo. Isinigwal namin pati ang puso namin para sa relasyon na meron kami. At nang maging kami na nga, ay naging mas malapit pa kami sa isa't isa at dumalas na ang pagpunta-punta niya sa apartment ko. Kapwa kami baguhan sa ganitong klase ng relasyon. Yung may commitment. Kapwa kami nangangapa. Pero ginagawa ko lahat ng sa tingin ko ay makakabuti para sa relasyon na meron kami ni Arjo ngayon. Marga, No, Arjo, nandito ka pala. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka dito. alam mo na, para surprise. Pero teka, saan ang lakad mo? Ba't nakabihis ka? Ay nako, hindi ko ba nasabi sa'yo? Magkikita-kita kami ng mga high school barkada ko ngayon eh. Pupunta kami sa theme park. Kasama ko si Lian kasi day off din niya. Reunion ba kumbaga? Ganun ba? Bakit parang biglaan naman ata yan? Hindi matagal na itong nakaplano. Hindi ko lang nabanggit sa'yo. Sino mga kasama mo doon? Mga barkada ko nga lang nung high school. Ay, ganun. Pwede bang huwag ka na lang sumama? Sabihin mo, nagkasakit ka. Dito na lang tayo sa apartment mo. Tayo na lang magsama buong magdamag dito. Yayakapin kita. Hahalikan kita. At, alam mo na, di ba gusto mo rin naman yun? Ay nako, Arjo, kahit anong lambing mo, hindi ako padadala. Ano ka ba? Nakasit na to, no? Naman eh. Nakakahiya naman kung ika-cancel ko pa. Tsaka ano ka ba? Mamayang gabi naman, tayo naman yung magkasama eh. Ilan ba kayo doon? Mga nasa 20 siguro kami. Teka, baka naman pwedeng sumama na lang ako sa'yo. Ha? Ano, sama na lang ako. Hindi eh. Napag-usapan na namin na kami-kami lang munang magbabarkada. Walang jowa na kasama. Tagal na rin kasi namin hindi nakikita at nagbabonding eh. Ganun ba? Sayang naman. Teka nga, may mga lalaki ba kayong kasama? Oo, mga tropa din namin. Ang totoo nga niyan, sasabay ako sa kotse ni Tony eh. Taga-kabilang street lang kasi siya. Siya, Arjo. Alis na ako Baka malate pa ako. Marga, hindi. Hindi ka alis dito. Arjo naman, inaasahan na nila ako. Bakit ba? Yun na nga eh. Aalis ka nang di mo ako kasama? Bakit? May kalandian ka sa mga lalaki mo kasama, no? Kaya ayaw mo akong isama. Tama ba ako? Arjo, ano ba yung sinasabi mo? Si Tony ba? Si Tony ba yung lalaki mo? May relasyon kayo, no? Ha? Ha? Sinabi ko na sa'yo. Katropa ko lang nung high school si Tony. Magkaibigan lang kami ni Tony. Ano bang nangyayari sa'yo? Naiisip mo yan? Maniwala ako sa'yo. Arjo naman! Huwag mo pairalin yung pagiging seloso mo. Wala kaming relasyon. Okay, para wala na ang issue, sa ibang kotse na lang ako sasabay at hindi na kay Tony. Hindi. Ang gusto ko, isama mo ako dyan sa reunion nyo. Wala akong paki kung bawal lang magsama ng boyfriend, basta sasama ako sa'yo. Pero Arjo! Mamili ka. Isasama mo ako o hindi ako papayag na sasama ka? Sino ka para pigilan ako sa sumama sa reunion namin? Manigas ka dyan. Uy, Marga! Marga, bumalik ka dito! Arjo? Ano yun? Ayos ka lang ba? Ba't parang aburido yung mukha mo? Napagalitan naman ako ni Ma'am Dina eh. Nakukulangan daw siya sa performance ko. Yung performance ko ngayong buwan. Di niya ba napapansin na lagi akong overtime? Ano pa bang kulang? Kakainis lang. Ano ka ba? Huwag mo nang masyadong isipin yun si Ma'am Dina. Kaya lang yan, Arjo. Ewan, bad trip lang kasi. Sige, para mawala yung bad trip mo, may gagawin ka ba sa Webes? Wala naman. Magpapahinga lang. Nakakapagod din tong week na to eh. Day off eh. Buti kung ganun. Tara, labas tayo nun. Labas? Bakit? Anong gagawin natin nun? Wala lang, kahit ano. Tsaka hindi mo ba naaalala kung anong meron sa Webes? Marga, mukha ba akong kalendaryo? Ba't ba ako tinatanong mo? Ikaw naman, hindi na mabiro. Pero hindi mo ba talaga naaalala kung anong meron? Please, Marga, diretsuhin mo na lang ako. Okay, Arjo. Sa Thursday kasi, monthsary na natin. Our first ever monthsary. Monthsary? Oh! 1 month na kaya mula nung alam mo yun. Nung nagkasakit ako, hinatid mo ako sa bahay. Tapos napag-usapan natin na tayo na. So, parang ayun nga yung date ng monthsary natin. Okay, monthsary. Okay. At kaya kita niyayaya para mag-celebrate tayo. Ano? Tara na sa Thursday. Sige na. Marga, ano bang celebrate? Celebrate? Dapat bang i-celebrate ang 1 month? Marga, 1 month pa lang tayo. Anong point para mag-celebrate, di ba? Pero kasi, di ba, ganun yung ginagawa ng mga mag-boyfriend. Marga, pwede ba kumain na lang muna tayo? Bad trip ako ngayon. Huwag mo nang dagdagan pa. Ganon? Dahil bad trip ka sa trabaho, sa akin mo binubunton. Pwes kumain ka mag-isa mo dyan. Uy, Marga. Marga, sorry na. Che, mag-isa ka dyan. Tagal namang maligo nito ni Arjo. Teka, hanapin ko na nga sa phone niya yung pictures namin kanina. Nasaan ba yung phone niya? Ito. Buti iniwan niya lang dito sa mesa. Teka, ba't nakapatay ito?
Lupat na ba siya? Mabuksan nga. Oh, full charge naman pala siya. Ba't kaya nakapatay ito? Hanapin ko na nga yung pictures kanina. Ano ba yan? Dami namang nagtitext dito kay Arjo. Hindi ako makatuloy sa gallery. Sino ba itong mga nagtitext na to? Matignan nga. Teka. Ba't puro pangalan ng babae yung laman ng inbox niya? Mabasa nga. I had fun last time. Sana magkita tayo ulit. Anong ibig sabihin ito? Marga, tapos na ako maligo. Marga, ano nangyayari sa'yo? Ba't mo binato yung cellphone ko? Hayop ka! Hayop ka, Arjo! Hayop ka! Marga, sandali nga, ano ba? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano nangyayari sa'yo? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Hindi kita maintindihan yan. Ano bang sinasabi mo? Anong niloloko? Nagmamaang-maangan ka pa? Arjo, nakita ko yung cellphone mo. Puro text sa mga babae yung laman. At may isa pa doon na nag-text at nag-enjoy daw siya nung nagkita kayo. Sandali, magpapaliwanag ako. Paliwanag? Wala ka nang dapat ipaliwanag kasi malinaw na yung nakita ko. Nakikipag-text ka pa sa ibang babae kahit na magkarelasyon na tayo. Arjo, baka nakakalimutan mo na boyfriend na kita. At dahil boyfriend na kita, hindi ka na dapat nakikipagkita sa mga naging ex mo at kung sino pang mga babae mo. At kung makikipagkita ka man, sana ipapaalam mo sa akin, di ba? Oo, Marga, boyfriend mo ako. Pero, bawal na ba ako makipag-text sa ibang babae? Bawal na ba ako makipagkita sa ibang mga babae? Ikaw nga, hindi ka naman nagpapaalam eh. Kapag di tayo magkasama, di mo ako tinetext kung nasan ka. Kung anong ginagawa mo. Baka nga may iba ka ring lalaki na kinikita eh. Arjo, hindi ako ganong klaseng babae. Nagagawa mo akong pag-isipan ng ganyan? Alam mo kung ganito tayo ng ganito, maghiwalay na lang tayo. Marga, hindi. Marga, I'm sorry, okay? Huwag mo naman sabihin yan, no. Sorry na. Sige na, kung ayaw mo ako makipagkita sa iba, hindi ko nagagawin. Marga, wag lang tayong maghiwalay. Arjo, bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit mo ako nagawang lakuin? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Marga, wag mo naman sabihin yan, no. Mahal kita, alam mo yan. Wala lang sa akin yung mga babaeng yun. Arjo, ikaw yung unang boyfriend ko. Kaya gagawin ko lahat para mag-work ang relasyon natin. Tapos ang lakas ng loob mong pagdadahan ako na may iba akong lalaki. Eh, ikaw nga itong nakikipagkita sa iba. Marga, sorry na. Hindi ko na uulitin, sorry na. Umalis ka na lang muna sa harap ko. Marga, sorry na. Pag-usapan naman muna natin to. Umalis ka na lang muna, please. Marga! Arjo, hayaan mo muna ako. Popoy at Tasmin, mali ba ako? Mali ba ako na masyado akong nag-expect kay Arjo? Na inakala ko na alam na niya ang tamang gawin kapag ka nasa loob na ng isang seryosong relasyon. Hindi ba dapat alam na niya ang mga dapat niyang gawin? Pero sa kabilang banda, inintindi ko siya. Hindi nga pala siya sanay sa ganitong klase ng relasyon. Nung una pa lang, alam ko na yun. Pero ewan, sumugal kasi ako at akala ko magbabago si Arjo para sa akin. At sumugal nga ako kasi mahal ko siya. Nagkataong tapos na rin ang kontrata ko sa mall, kaya mula nang maghiwalay kami ni Arjo ng landas, ay hindi na kami ulit nagkikita. Pero panay ang tawag at text niya sa akin. Noong una ay hindi ko na sinasagot. Pero dahil nakulitan na ako sa kanya, pinagbigyan ko na rin. Kamusta ka na? Ayos lang ako. Ang tagal na rin mula nung hindi tayo nagkita. Magdadalawang linggo na rin halos. Hindi ka nagpaparamdam ng kahit ano man lang text or tawag. Miski chat sa Facebook. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Ay, alam ko. Nagpabakasakali lang naman ako. Kaya ngayon, naisip ko makipagkita na rin sa'yo. Kasi siguro oras na para pag-usapan natin yung tungkol sa atin. Marga, may isang tanong lang ako sa'yo. Isa lang. Ano yun? Mahal mo pa ba ako? Hindi ganun kasimpleng sagutin yung tanong mo na yan. Kaya namang sagutin lang yan ng oo, hindi eh. Oo, maikli lang yung pwede kong isagot sa tanong mong yan. Pero mahabang proseso at pagdidesisyon ang kailangan bago ko masabi yung sagot ko. Marga, look, sorry. I'm sorry kasi nasaktan kita. At hindi ko sinasadyang masaktan ka. Kung kaya ko lang ibalik ang oras para itamang nagawa kong pagkakamali sa'yo, gagawin ko eh. I'm sorry kasi sinayang ko yung pag-ibig mo sa akin. Marga, mahal kita. Kaya lang, alam ko na hindi mo na ako mahal. Kasi kung mahal mo pa ako, nasagot mo sana agad yung mga tanong ko. Paano kung sabihin ko sa'yo na mahal pa rin kita? Ano?
Oo, nagsimula tayo sa laro-laro lang. Nagsimula tayo sa no strings attached. Pero alam mo, kahit ganon, may pinagsamahan pa rin tayo. Kung ako lang kasi yung tatanungin, hindi naman ganon kadaling mabura yung pinagsamahan natin eh. Marga, uulitin ko ang tanong ko. Mahal mo ba ako? Minsan kasi, hindi sapat na mahal mo lang yung isang tao. Hindi kayang tabunan ng pagmamahal yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero Marga... Arjo, minahal kita. Pinagkatiwala ko yung puso ko sa'yo kahit hindi ako sigurado kung kaya mo tong ingatan. Arjo, ganun kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Alam kong nagkamali ako. Pero kung alam mo lang, nung hindi mo na ako kinakausap, kapag mag-isa na lang ako, ikaw lang ang laging laman ng isip ko. At lalo na ng puso ko. Mahal kita eh. Paano mo nasabing mahal mo ko? Dahil ba sa nagawa kong pagkakamali, hindi ka na naniniwala sa pagmamahal ko sa'yo? Alam kong mahal mo pa rin ako. Pero gaano ba kalalim yung pagmamahal mo sa akin para masabi mong ako lang? Na sa akin mo nararamdaman ako ang una mong seseryosohing girlfriend. Na magiging loyal ka. Na magiging stick to one ka na. Na hindi na lang basta laro ang meron tayo. Na hindi na lang katawan ang hanap natin sa isa't isa. Kundi pati puso. Alam mo bakit hindi tayo magsimula ulit? Bakit di na lang natin kalimutan ang nangyari? Yung nagawa kong pagkakamali sa'yo. Hindi yun ganun kasimple, Arjo. Oo, sinabi mo na wala lang para sa'yo yung mga babaeng katext mo noon. Pero, hindi mo ba naisip na big deal yun sa akin? Kasi ako, binigay ko sa'yo yung buong puso ko eh. Ikaw ba kaya mong ibigay yung buong puso mo sa akin? Oo naman. Arjo, ayoko sanang bitawan tong relasyon natin pero naisip ko, baka mas madaling bumitaw. Mas madaling umalis at lumayo na lang. Mas madaling sumuko. No, please Marga. Bigyan mo naman ako ng chance. Huwag ka namang sumuko. Oo, sige, hindi pa ako handa sa hinihingi mong klase ng relasyon. Pero huwag mo naman sana akong bitawan. Huwag mo namang bitawan ang meron tayo. Kasi Marga, kailangan kita. Kailangan kita sa tabi ko para matutunan kong mahalin kita sa paraang gusto mo. Popoy at Asmin, hanggang ngayon ay hindi ko pa alam kung itutuloy ko pa ba ang pakikipagrelasyon kay Arjo. Hindi ko pala kaya ang sakit na idinudulot ng ganitong klase ng relasyon. Kung kailan ako nagseryoso, ay dun pa pala ako mas masasaktan. Tinatanong ko ang sarili ko, worth it ba ang sakit na nararamdaman ko ngayon para kay Arjo? Dapat pa ba naming ituloy itong relasyon? Nakakapagod na kasi. Lagi akong nasasaktan. Pero naisip ko, sapat ba yun para sukuan ko ang relasyon na meron kami? Unang seryosong relasyon namin ito ni Arjo. At kung ako lang ay gusto kong sana ay magtagal nga kami at maging matatag ang relasyon namin sa future. Pero kaya ba gusto naming magtagal kami ay dahil ayaw naming masabi na failed ang unang pagsubok namin sa seryosong pakikipagrelasyon. Na gusto lamang naming patunayan namin sa aming mga sarili na kaya naming humawak ng seryosong relasyon. Sapat ba ang mga dahilan ko para ipaglaban pa ang kung anuman na meron kami? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko.